Ano? Pero paano? Kailan pa? Tarantang tanong ni Diana sa kapatid niyang si Amanda. Halata ang pagkabigla at pag-aalala sa kanyang mukha. 3 buwan na itong tiyan ko, mahinang sagot ni Amanda, kasabay ng paghawak niya sa kanyang tiyan na bahagya ng nakaumbok. Ano ba yan, Amanda? Ba't hindi ka nag-iingat? Bulyo ni Diana, halatang hindi mapigilan ng inis at pagkabahala. Anong gusto mo? Ipalaglag ko itong dinadala ko. Ikaw na lang kaya ang magdala nito kung ganun ang gusto mo. Gaga ka ba? Wala akong sinabi na ipakuha mo yan. May takot din naman ako sa Diyos, ano, sagot ni Amanda, na parang nagtatanggol sa sarili habang tumutulo ang luha niya. Paano na yan? Paano na yung trabaho mo? Paano na ang gastusin natin? Alam mo namang hirap na tayo, patuloy na tanong ni Diana, na halatang nag-aalala hindi lang para sa kapatid kundi para rin sa kanilang sitwasyon. Hindi ko alam, pero habang hindi pa halata itong tiyan ko, magtatrabaho na lang muna ako. Kailangan nating kumayod, Diana. Hindi ko pwedeng pabayaan ang anak ko, sagot ni Amanda, pilit na pinapalakas ang loob kahit halata ang takot sa kanyang boses. Hay, o siya, sige. Pero pag nahirapan ka ng kumilos, kailangan mo nang huminto. Hindi pwedeng habang buhay kang magtatrabaho sa kalagayan mo, sabi ni Diana, na pilit na kinakalma ang sarili. Salamat, Diana, sabi ni Amanda, sabay yakap sa kapatid. Dalawa na lang sila sa mundong ito mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang. Matanda si Amanda ng 1 taon kay Diana, kaya't kahit nag-aaway sila paminsan-minsan, ramdam ang pagmamalasakit ni Diana sa kanya. Pagkatapos ng usapan, tumuloy sila sa trabaho. Pareho silang waitress sa isang maliit na restaurant sa bayan. Kaya pa ba, nasa restaurant na sila? Parehas kasi silang waitress doon, tanong ni Diana habang pinagmamasdan ng kapatid. Kaya pa, don't worry. Okay, sabihin mo lang kung hindi mo na kaya para makapagpahinga ka naman, sabi ni Amanda, pilit na ngumiti para hindi mag-alala ang kapatid niya. Natapos ang buong maghapon ng dalawa. Pareho silang pagod kaya't pagdating sa inuupahan nilang maliit na apartment, halos sabay silang sumalampak sa lumang sofa. Hay, ang hirap talagang maging mahirap, ano, Diana, sabi ni Amanda habang nakapikit at tila iniisip ang lahat ng kanilang problema. Diana, hayaan mo, maghahanap ako ng afam na siyang bubuhay sa atin, biro ni Amanda, pilit na nagpapagaan ng usapan. Tumigil ka nga, ranbutete ka na nga naghahanap ka pa ng afam. Sit ka agad, sita ni Diana, sabay irap sa kapatid. Bakit bawal na bang maghanap ng afam ang may anak na? Uso na yun ngayon, di ba? Malay mo maka-jackpot ako ng mayaman, di gumanda na ang buhay natin at hindi na tayo palaging pagod, sagot ni Amanda, sabay tawa. Ewan ko sayo, kung ano-ano na lang yang pumapasok sa utak mo. Itulog na lang natin to. Baka mapanaginipan ko pa ang afam ko, natatawang sabi ni Amanda habang papasok na sa kanyang kwarto. Naiiling na lang si Diana habang pinagmamasdan ang kapatid. Nabuntis na nga, baliw pa rin. Hay, Amanda, sabi niya sa sarili, sabay pasok na rin sa sariling kwarto. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Diana na medyo nahihirapan si Amanda. Palagi itong may gustong kainin, pero hindi niya moari kung ano talaga ang gusto niya. Oh, saan ka pupunta? Tanong ni Diana nang makita niyang nakabihis si Amanda ng damit na panglabas. Sa palengke, may gusto akong bilhin, sagot ni Amanda habang nagmamadaling nag-aayos. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin? Ako na lang ang bibili, alok ni Diana. Hindi na, Diana, ako na. Mas gusto kong ako na ang maghanap ng gusto ko, sagot ni Amanda, sabay labas ng pinto. Sa merkado. Sasama ka? Tanong ni Amanda habang nag-aayos ng bag. Hindi na, magluluto na lang ako ng pananghalian natin. Ingat ka, ha? Sagot ni Diana habang naghahanda ng mga sangkap sa kusina. Umalis na si Amanda. Pagdating niya sa merkado, inabot siya ng matagal sa paghahanap ng gusto niyang bilhin. Palakad-lakad siya sa mga stalls, sinusuri ang mga paninda. Manang, 1 kilo po nito, sabi niya sa isang tindera habang itinuturo ang mga hinog na guyabano. Hindi hindi nabibili ng 1 kilo lang yan. Per piece talaga ang bentahan namin, sagot ng tindera habang nakatingin kay Amanda. Napakamot sa ulo si Amanda. Magkano po ba ang isa niyan? Pwede po bang tumawad? Tanong niya, halatang nag-aalangan.
I'll buy this one, biglang sabi ng isang matangkad na lalaki mula sa likuran niya. Parehong napaangat ng tingin si Amanda at ang tindera. Ah, sir, pasensya na pero ako ang nauna dyan. Huwag kang manggaagaw ng hindi sayo, ha? Baka karmahin ka, masungit na sagot ni Amanda habang tinitingnan ng masama ang lalaki. Napangisi si Blake, ang lalaking nagsalita. Napansin niya ang suot ni Amanda, at nangunot ang noo niya. Are you pregnant? Tanong niya bigla, halatang nagtataka. Ano ba sa tingin mo? Masungit na sagot ni Amanda habang iniwas ang tingin. Iya, o na ang guyabano mo. 20 na lang yan, sabad ng tindera, halatang gusto nang matapos ang usapan. Baka makunan ka pa kung magagalit ka ng ganyan. Salamat po, mabilis na binayaran ni Amanda ang guyabano, sabay alis. Naiwan si Blake na nakatingin sa kanya, tila nag-iisip. Habang naglalakad si Amanda pauwi, hindi niya maiwasang maisip ang lalaki. Gwapo naman siya, pero kung makatingin, parang judge na judge, bulong niya sa sarili. Pagdating ni Amanda sa apartment, sinalubong siya ni Diana. Oh, ba't ngayon ka lang? Asan na yung pinabili ko? Tanong ni Diana habang inaayos ang lamesa. Wala sa sariling itinaas ni Blake ang hawak niyang plastic kung saan nakalagay ang ipinabili ng kanyang kapatid. Salamat dito, sabi ni Diana habang inaabot ang mga pinamili. Kahit nakahiga sa kanyang kama, hindi maiwasan ni Blake na maisip ang babae sa merkado. Parang nakita ko na siya dati, pero saan? Tanong niya sa sarili habang nakatingin sa kisame. Lumipas ang mga araw at buwan. Dumating na ang araw na nag-labor si Amanda. Kaagad siyang dinala ni Diana sa ospital. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang doktor na nagpaanak kay Amanda. Kamusta na po ang kapatid ko, Dok? Tanong ni Diana, halatang nag-aalala. Okay na siya, Miss. Normal naman ang panganganak niya. Ililipat na siya ng silid matapos siyang linisan, sagot ng doktor na may ngiti sa mukha. Maraming salamat po, Dok, tugon ni Diana, halatang nakahinga ng maluwag. Nang mailipat na si Amanda sa kwarto, masaya nilang pinagmasdan ang bagong silang na sanggol. Saan kaya nagmana itong anak mo, Amanda? Ang gwapo. Kahit bata pa lang, halatang magiging habulin ng mga babae, sabi ni Diana habang ngumingiti. Oo nga siguro nga kamukha niya ang kanyang ama. Pero huwag na nating isipin kung sino siya. Kahit ako, hindi ko alam kung sino ang lalaking yun, malungkot na sabi ni Amanda habang hinahaplos ang ulo ng anak. Tumango si Diana, halatang naiintindihan ang kapatid. Kung ako rin nasa kalagayan mo, hindi ko na rin hahanapin ang ama. Mahirap na, lalo na 3 taon na ang nakalipas. Dumating ang araw na kinailangan ng magtrabaho muli ni Amanda. Nakatayo siya sa harap ng isang mataas na gusali, hawak ang bag at resume. Para sa anak ko, gagawin ko ang lahat. Gusto kong maging maayos ang buhay mo, anak, bulong niya sa sarili habang tumitingin sa gusali. Mabuti naman at nandito ka na. Akala ko hindi ka natutuloy, masayang salubong ng kaibigan niyang si Valerie. Pasensya ka na, traffic kaya medyo natagalan ako, sagot ni Amanda habang inaayos ang bag niya. O siya, mamaya na ang kwentuhan. Halika na, sabi ni Valerie habang hinayla siya papasok sa gusali. Sumakay sila ng elevator at dumiretso sa 20th floor, kung saan naroon ang opisina ng magiging boss ni Amanda. Pagtapat nila sa isang salaming pinto, kaagad silang pumasok. Good morning po, Sir Blake. Ito na po ang kaibigan ko na sinasabi kong gustong mag-apply bilang assistant nyo, sabi ni Valerie habang nakangiti. Napaangat ng tingin si Blake mula sa kanyang mga papel. Nang mapadako ang kanyang tingin kay Amanda, tumagal ito na para bang may iniisip. Naramdaman ni Amanda ang kaba at bahagyang pagkailang sa titig ng lalaki. Dala mo ba ang resume mo? Tanong ni Blake, diretso at walang paligoy-ligoy. Opo, sir, mabilis na sagot ni Amanda, medyo nataranta habang iniabot ang hawak niyang folder. Habang binubuklat ni Blake ang resume niya, pilit niyang inaalala kung saan niya nakita ang mukha ng lalaki. Opo, sir, ito na po yung resume niya, dagdag ni Valerie na halatang excited para sa kaibigan. Matapos basahin ang ilang bahagi ng resume, tumango si Blake at tumingin kay Valerie. Pwede na siyang mag-umpisa ngayon, sabi niya, na parang wala nang tanong-tanong pa. Halos mabunutan ng tinik si Amanda nang marinig iyon. Maraming salamat po, sir, halos pabulong niyang sabi habang pilit pinipigilan ang ngiti.
Ngunit agad ding sumeryoso si Blake at nagsalita, isa lang ang ayaw ko sa assistant ko, Miss Elba, ang inaakit ako. Trabaho ang ipinunta mo rito, kaya't ingatan mo ang tiwala ko sa'yo. Halos manlaki ang mata ni Amanda sa sinabi nito. Opo, sir. Makakaasa po kayo na hindi yan ang ipinunta ko rito, sagot niya, pilit pinapakalma ang sarili. Good. Mabuti na yung nagkakaintindihan tayo, sabi ni Blake, na tila hindi na naghintay ng sagot bago bumalik sa kanyang ginagawa. Maya-maya'y sinamahan ni Valerie si Amanda upang ipakita ang mga kailangang gawin sa opisina. Nang maiwan na siya mag-isa, pinilit niyang ituon ang pansin sa trabaho. Marunong ka bang magtimpla ng kape? Biglang tanong ni Blake mula sa kanyang mesa. Opo, sir, sagot ni Amanda, na agad na nagtimpla ng kape kahit hindi pa niya naririnig kung gusto ba nito ng matamis o mapait. Dinala niya ito sa mesa ng kanyang boss. Coffee niyo po, sir, sabi niya habang maingat na inilalapag ang tasa. Kaagad na naamoy ni Blake ang mabangong aroma ng kape. Nang tikman niya ito, bahagya siyang ngumiti. Ito ang gusto ko sa kape. Mabuti naman at nakuha mo agad ang tamang timpla, sabi niya, na tila kontento. Salamat po, sir, sagot ni Amanda, bahagyang napangiti. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo, sabi ni Blake, kaya agad siyang tumalima at bumalik sa kanyang desk. Pagsapit ng hapon, nagpaalam na si Amanda na uuwi na. Tumango lang si Blake bilang tugon. Sa labas ng opisina, sinalubong siya ni Valerie. Kamusta ang trabaho mo? Tanong nito habang naglalakad sila palabas ng gusali. Okay naman. Hindi naman mahirap, sagot ni Amanda habang inaayos ang bag niya. Mabuti naman kung ganun. Oh, mauna na ako, ha? Kita-kits bukas, paalam ni Valerie. Pag-uwi ni Amanda sa bahay, sinalubong siya ng anak niyang si Aiden. Hello, my baby boy, masayang bati niya habang pinupuno ng halik ang bilog na pisngi ng bata. Binuhat niya ito at inilabas ang pasalubong. Jeren, may pasalubong si Mama. Tuwang-tuwa si Aiden nang makita ang hawak ng ina. Ang ganda po, thank you, Mama, sabi nito habang tumingkayad at ginawaran ng halik ang kanyang ina. Sa hapunan, tinanong siya ng kapatid niyang si Diana. Oh, kamusta ang trabaho mo? Okay naman, sagot ni Amanda habang kinakain ang hapunan. Mabait ba ang boss mo? Tanong ulit ni Diana. Oo. Maikli niyang sagot, pilit na iniiwasan ang tanong na alam niyang susunod. Gwapo rin ba? Tanong ni Diana, na may halong biro. Binatukan siya ni Amanda. Ano ba yung tanong mo? Nagtatanong lang, alam kong iba na naman ang dulo niyan, sagot ni Diana habang natatawa. Pero seryoso, Sam, gwapo ba yung boss mo? Napabuntong hininga si Amanda. Oo, gwapo. Happy ka na? Napangiti si Diana. Halatang tagumpay sa pang-aasar sa kapatid. Okay na, salamat sa impormasyon. Lumipas ang mga araw at buwan. Unti-unting nasanay si Amanda sa kanyang trabaho bilang assistant ni Blake. Ngunit isang araw, habang nag-uusap sila ni Valerie sa opisina, biglang dumating ang isang babae. Nasa loob ba siya? Tanong ng babae, na halatang inis. Sabay na napalingon sina Valerie at Amanda. Ano, bingi ka? Ba't hindi ka makarinig? Molditang sabi ng babae kay Valerie. May tenga naman ho ako, Ma'am Denise, at narinig ko po kayo. Sadyang maingay ka lang po talaga, mahinahong sagot ni Valerie habang pilit pinipigilan ang inis. Abay, sumasagot ka na ngayon sa akin, galit na sabi ni Denise, sabay akmang sasampalin si Valerie. Ngunit bago pa niya maabot ang mukha ng sekretarya, isang malakas na boses ang pumihil sa kanya. What are you doing? Malamig at galit na tanong ni Blake habang papalapit sa kanila. Agad na ibinaba ni Denise ang kanyang kamay at nagkunwaring walang nangyari. Ay, Blake, tinatanong ko lang naman kung nasa loob ka ba. Hindi agad sumagot itong sekretarya mo kaya, sorry na, hindi ko naman sinasadya. Stop it, Denise. Kung nandito ka para manggulo sa mga empleyado ko, umalis ka na, seryosong sabi ni Blake. Hindi man lang tinatago ang inis sa boses niya. No, promise, hindi na ako manggugulo. Huwag mo lang akong paalisin, please, nagmamakaawang sabi ni Denise habang sinusundan si Blake papasok ng opisina nito. Habang naglalakad palayo si Denise, napatingin si Valerie kay Amanda. Girlfriend yun ni Sir. Walang may gusto sa kanya dito sa opisina, kasi bukod sa masama ang ugali, mata pobre pa. Anak mayaman kasi.
Kaya naman pala, maikli ngunit puno ng kahulugang sagot ni Amanda. Sa loob ng opisina ni Blake, nagpatuloy si Denise sa kanyang drama. Blake, pagbigyan mo na ako. Aalis na ako ng bansa, pero ni isang beses, wala kang panahon para makasama ako, nagtatampong sabi ni Denise habang pinipilit ang sarili na huwag humagulhol. Alam mo kung gaano ako kabisi, Denise. Una pa lang, sinabi ko na sa'yo na hindi tayo magtatagal kung palagi kang magdedemand ng atensyon. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang relasyon natin. Wala na itong patutunguhan, malamig na sagot ni Blake habang nakatingin sa kanya. No, Blake. Hindi tayo maghihiwalay. Please, bawiin mo ang sinabi mo. Nagmamakaawa si Denise habang pilit na hinahawakan ang braso ni Blake. I'm so sorry, Denise. Pero pagod na rin ako. Alam mo naman na mahal kita noon, pero kahit anong gawin ko, unti-unti nang nawawala ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko na kayang ituloy ito, diretsong sagot ni Blake. Napahagulgol si Denise, ngunit buo na ang desisyon ni Blake. Tuluyan na niyang pinutol ang relasyon nila dahil alam niyang wala na itong patutunguhan. Matapos ang insidente, kinausap ni Blake ang kaibigan niyang si Mark. Ano? Bakit mo ginawa yun? Tanong ni Mark habang nakatingin sa kaibigan. Wala na rin namang patutunguhan ang relasyon namin. Alam kong mali kung itutuloy ko pa kahit wala na akong nararamdaman para sa kanya, paliwanag ni Blake. Kilala mo si Denise. Gagawa at gagawa yun ng paraan para bumalik ka sa kanya, babala ni Mark. Malabo na yun, bro. Buo na ang desisyon ko, sagot ni Blake, halatang seryoso. Bahala ka, basta pinapaalalahanan lang kita, ha? Sabi ni Mark bago siya tuluyang nagpaalam. Mabilis na lumipas ang mga araw at hindi na nga nagpapakita si Denise kay Blake. Ang akala ng lalaki ay tanggap na nito ang kanilang paghihiwalay. Isang umaga, abala si Amanda sa kanyang mesa nang tawagin siya ni Blake. Sir, ipapaalala ko lang po ang oras ng meeting ninyo kay Mr. Evangelista, sabi ni Amanda habang tinitingnan ang kanyang notes. Ngayon ba yun? Tanong ni Blake, halatang nalimutan ang mahalagang appointment. Opo, sir, ngayon po. Okay, pakihanda na lang ang mga kakailanganin natin, utos ni Blake. Noted po, sir, sagot ni Amanda habang mabilis na inayos ang mga dokumento para sa meeting. Opo sir, bumalik na si Amanda sa desk niya sakto naman na tumunog ang kanyang cellphone. Sam, takot na tawag ni Diana sa kapatid niya. Oh, Diana bakit may problema ba? Nag-aalala niyang tanong ng mahimig sa boses ni Diana ang takot. Si Aiden ano nangyari? Sabihin mo sa akin kung anong nangyari Diana pumunta ka na lang dito sa ospital, kaagad na nagpaalam si Amanda sa boss niya na uuwi muna siya hindi naman siya pinigilan ni Blake dahil kita nito kung papaanong mataranta ang dalaga. Sa ilang buwan na pagtatrabaho ni Sam sa kumpanya ni Blake ay alam ng binata na malaki ang naging impact ng dalaga sa kanya palagi niyang iniisip kung saan niya ito unang nakita feeling niya kasi matagal na niyang nakita ang dalaga pero hindi niya matandaan kung saan isa pa sa nagpapaisip sa kanya ay ang pabango nito ang mabangong gamit ng dalaga ay sobrang smooth ang amoy at gustong gusto niya itong palaging naamoy kung naging babae nga lang siya ay siguradong pinaglilihihan na niya ang amoy ng dalaga. Sir, okay ka lang po ba? Saka pa ang nabalik sa ulirat si Blake nang tawagin siya ng sekretarya niya. Matagal na ba kayong magkaibigan ni Amanda? Sa halip na sagutin ng sekretarya niya ay iyon ang naitanong niya na pakamot si Valerie sa kanyang noo bago nagsalita. Opo sir matagal na po nung waitress pa po siya sa isang restaurant ay magkaibigan na kami noon. May asawa na ba siya? Wala pa po sir dalaga pa po si Amanda pero may boyfriend ba siya? Manliligaw pa lang po. Kaagad na tumaas ang tingin ni Blake nang marinig ang sinabi ng sekretarya niya. Are you sure? Yes po sir okay thank you makakaalis ka na. Lumabas ng opisina si Valerie sa may pagtataka. Ngayon lang kasi nangyari na nagtanong ang boss niya sa isang bagay na hindi naman related sa trabaho niya. Sa ospital kung nasa saan si Amanda at Diana ay parehas hindi mapakali ang dalawa hindi pa kasi lumalabas ang doktor na nag-asikaso kay Aiden. Sam, sorry hindi ko naman sinasadya nalingat lang ako saglit ito na ang nangyari sa kanya, hindi mapakilang sabi ni Diana. Huwag na tayong magsisihan wala na tayong magagawa ipagdasal na lang natin na sana magiging okay na ang anak ko, emosyonal na sabi ni Amanda. Tumagal din ng isang oras bago lumabas ang doktor na nag-asikaso kay Aiden kaagad naman ang sinalubong ni Diana at Amanda. Kamusta na pong anak ko dok? Kinakabahang tanong ni Amanda.
Okay na siya misis, mga gasgas lang ang natamo niya, mabuti na lang at walang nabali sa buto, pero kailangan pa rin natin siyang i-x-ray para makasigurado tayo na wala talagang bali sa buto niya. Salamat po, Doc. Maiwan ko na muna kayo. Nakahinga ng maluwag si Amanda at Diana na okay lang si Aiden. Akala nila kung ano nang nangyari sa bata. Ilang araw lang itinagal ni Aiden sa ospital at nakalabas na rin ito matapos maayos ni Amanda ang bill niya. Ilang araw na hindi nagtrabaho si Amanda, nakapagpaalam naman siya sa boss niya kaya naalagaan niya si Aiden. Uy, Sam, may naghahanap sa'yo sa labas, balita ni Diana sa kapatid. Kaagad namang nangunot ang noo ng dalaga. Sinong bisita ko? Wala naman akong inaasahan na bisita. At sino naman ang magbibisita sa akin? Tanong niya sa kanyang kapatid. Aba, ewan ko. Basta ikaw ang hinahanap at kasama niya si Valerie. Agad na namilog ang mata ni Amanda nang marinig ang pangalan ng kaibigan. Hindi na nag-abala pa si Amanda na magbihis, komportable naman siya sa suot niya kaya't lumabas na siya mula sa kwarto nila ng anak niya at hinarap na ang kanyang bisita. Sam, kumaway kaagad si Valerie nang makita niyang lumabas na ng apartment nila si Amanda. Oh, Valerie, napadalaw ka. Hello po, sir, nahihiyang bati ni Amanda sa boss niya. Sinabi sa akin ni Valerie ang nangyari. Bakit hindi mo sinabi nang matulungan ka namin? Nakakahiya naman po sa inyo, sir, pero okay naman na po ang anak ko. Mabuti naman kung ganun. Pasok po muna kayo sa loob, yaya niya sa dalawa. Kaagad naman na sumunod ang mga ito sa kanya sa loob. Inilibot ni Blake ang tingin niya sa buong apartment. Masikip iyon para sa kanya pero hanga siya sa linis niyon. Nang magpaalam si Amanda na gagawa lang siya ng snacks ay napadako ang tingin niya sa maliit na mesa kung saan may mga frame na nakadisplay. Wala sa sariling tinungo niya ito at kinuha ang isa doon. Nangunot ang noo ni Blake nang makita ang hugis butterfly na tato sa bandang dibdib ni Amanda. Walang kurap na hinaplos iyon ni Blake, kasabay ng imahinasyon niya ay binalikan niya ang gabing may nakaniig siya sa isang probinsya. Ang ganda naman ng tat mo, miss. Kasing ganda mo, nakangiting puri ng lalaki sa dalaga habang kasayaw ito. Nakasuot lang kasi ng spaghetti ang dalaga na pinarisan niya ng joggers. Gwapo ka nga, bolero ka naman, natatawang ani ng dalaga habang sumasayaw ito at hindi naman mawala ang tingin ng lalaki sa dalagang nakangiti rin sa kanya. Sir, may problema ba? Ang tanong ni Valerie sa boss niya. Mabilis na ibinalik ni Blake ang hawak niyang frame nang marinig ang sekretarya niya. Wala naman, ngumiti pa siya ng matamis sa sekretarya niya para maniwala ito. Mag-snack muna po kayo. Pasensya na kayo ha at yan lang ang nakayanan ko, nahihiyang sabi ni Amanda. Okay lang. Kamusta na pala ang anak mo? Nauutal na tanong ni Blake. Ayaw niyang mag-assume pero iyon ang gusto ng isip niya. Okay naman na po siya. Pwede ko ba siyang makita? Gusto ko lang na personal siyang makamusta, palusot ng binata. Sige po. Sinamahan ni Amanda si Blake sa kwarto nito. Nadatnan pa niyang kalalabas lang ni Aiden at Diana galing sa banyo. Nang mag-angat ng tingin si Aiden, halos mapa-atras si Blake. Mama, hello baby, may gustong kumausap sa'yo. Say hi to Sir Blake, nakangiting ani ni Amanda sa anak niya. Hi po, sir, maghiliw na bati ni Aiden sa binata. Hello, young man, lumuhad si Blake at pumantay sa bata. Muntik pang gumaralgal ang boses ni Blake habang hawak ang pisngi ng bata. Pilit niyang pinipigilan ang emosyon niya dahil kahit anong pikit niya ay nakikita niya ang sarili niya sa batang kaharap. Pwede ba kitang mahog? Opo, nakangiting ani ng bata. Ito na mismo ang yamakap kay Blake habang ang tatlo ay nakatingin lang sa tagpong iyon. Parang mag-ama ang dalawa sa mga mata nila. Papa. Mahinang bigkas ng bata pero dinig iyon ng tatlo. Nagkatinginan pa nga si Valerie, Diana, at Amanda. Nag-uusap ang mga mata nila pero walang salit ang lumalabas sa kanilang bibig. Tahimik lang sila na pinagmamasdan ang dalawang magkayakap. Baby, hindi siya ang papa mo. Nakakahiya naman kay sir kung tatawagin mo siyang papa, paghingi ng paumanhin ni Amanda. It's okay, namiss lang siguro niya ang papa niya. Nasaan ba yung papa niya? Nagkatinginan muli ang tatlo sa tanong ng binata. Sorry po, sir, nahihiyang sabi ng bata kay Blake. It's okay baby, pwede mo akong tawagin na papa kung kailan mo gusto, nakangiting sabi ni Blake. Pero ang totoo ay parang tumalon ang puso niya sa tuwa.
Nagtagal pa ng ilang oras si Blake sa apartment nila Amanda saka sila nagpaalam na umuwi na. Babalik ako rito at dadalhan kita ng maraming pasalubong. May laruan po ba? Maraming laruan, nakangiti niyang ani. Hinalikan muna niya sa noo ang bata bago sila tuluyang umalis. Sam, ang bait pala ng boss mo, no? At hindi lang basta mabait, gwapo pa at sobra, napatigil sa pagsasalita si Diana nang takpan ni Amanda ang bibig niya ng kamay nito. Ang ingay mo. Alam ko na iyon. Hindi mo na kailangan pang sabihin. Kinagat ni Diana ang kamay ng kapatid niya kaya nabitawan siya nito. Ang sama mo talaga sa akin. Nagpapakyut pa si Diana kay Amanda pero inambehan lang siya nito kaya't mabilis siyang lumayo sa kapatid niya. Ikaw talaga, Sam naman, tingin ko naman bagay kayo. Diana, stop it. Wala akong gusto sa boss ko at huwag mong masamain ang kabutihan niya kay Aiden. Malapit lang siguro siya sa mga bata kaya siya ganun. Ay, ewan ko sa'yo. Basta't may nakikita akong kakaiba sa kanya, naiiling na lang si Amanda bago iwan ng kapatid at sinundan ng anak na pumasok sa loob ng apartment nila. Pagdating ni Blake sa kanilang bahay ay ang magulang kaagad ang bumungad sa kanya. Ma'am, Dad, isang malakas na sampal kaagad ang bumungad kay Blake galing sa kanyang ina. Papaano mong nagawang saktan si Denise ha? Hindi mo ba nakikitang sobrang mahal ka niya? Blake, ipinagkatiwala siya ng magulang niya sa'yo pero anong ginawa mo? Bakit ba palagi mong pinapaboran si Denise? Ako ang anak mo, ma'am, hindi ang babaeng yun. Para ko na rin siyang anak, Blake. Sa bait ni Denise, bihira ka nilang makakahanap ng katulad niya. Hindi ko na mahal si Denise. Bakit ba kailangang ikaw ang palaging nasusunod? May karapatan akong pumili kung sinong babaeng gugustuhin ko at gusto kong pakasalan. No. Si Denise lang ang pakakasalan mo, sa kayo at sa gusto mo. Ipakakasal ko kayong dalawa. No way, ma'am. Gagawin ko ang sinasabi ko, Blake, at hindi ka makakatanggi sa gusto ko. Galit na ani ni Katrina at iniwan ang asawa at anak niya. Napahilamos na lang si Blake sa kanyang mukha dahil sa inis. Alam kong hindi mo gustong magpakasal kay Denise. Hahayaan kitang gumawa ng hakbang para hindi matuloy ang kasal niyo at ako nang bahala sa iyong ina. Napabuga ng hangin si Blake na nagpapasalamat sa kanyang ama. Mabuti na lang at hindi ito katulad ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala, pwede mo akong lapitan kung kailangan mo ng tulong, aniya ng kanyang ate. Naiintindihan siya nito dahil tulad niya ay ang ina rin niya ang nagdesisyon kung sino ang dapat na mapapangasawa nito. Mabuti na lang at mabait ang lalaking napili ng kanyang ina para sa kanya. Salamat, ate. You're welcome. Tulad ng gusto ng ina ni Blake ay kaagad niyang pinaasikaso ang kasal ni Denise at Blake. Tita, thank you ah. Hindi ko alam kung papaano kitang pasasalamatan sa kabutihan mo sa akin, paglalamang ni Denise sa ginang. Nasa isang butik sila at naghahanap ng gown na isusuot ni Denise. Basta't para sa'yo, iya, gagawin kong lahat, maging asawa ka lang ng anak ko at syempre para na rin sa pagkakaibigan namin ng iyong ina para mas tumibay pa ang relasyon namin bilang magkaibigan. Nakangiting sabi ni Katrina sa dalaga. Niyakap ng dalaga ang ginang dahil sa sobrang tuwa niya. Lihim siyang nagpapasalamat at sa kanya pa rin kumampi ang pagkakataon. Tell me kung uuwi ka na, ihahatid kita sa inyo. May mga binili rin ako para kay Aiden eh. Sir, kakabili mo pa lang po kahapon kay Aiden ng laruan, nakakahiya naman po. Huwag kang mahiya dahil kagustuhan ko naman na ibili siya ng gusto niya at wala naman akong hinihinging kapalit, aniya. Walang nagawa si Amanda kung hindi ang sumunod sa boss niyang nauna pang lumabas sa kanya. Hoy, pansin ko palaging kasama mo si Sir tuwing uuwi ka. May something ba sa inyo? Aminin mo nga, tukso sa kanya ni Valerie. Tumigil ka nga, nakakahiya pag may nakarinig, baka mamaya sabihin nilang nilalandi ko ang boss natin, sagot kaagad ni Amanda sa kaibigan niya. Bakit ka naman nahihiya kung totoo namang nilalandi mo si Sir Blake? Hindi ko alam na makapal din pala ang mukha mo. Akala mo ba hindi namin alam na palagi kayong magkasabay ni Sir sa pag-uwi? Parehong nagkatinginan si Valerie at Amanda sa sinabi ng kasama nila. Magdahan-dahan ka sa pananalita, Ruby, dahil pumapatol ako sa mga taong walang tabas ang dila. Ako'y makapagsalita lalo pat hindi totoong sinasabi mo. Banta kaagad ni Amanda sa katrabaho niya pero inirapan lang siya nito sabay talikod sa kanila. Ito ang ayaw kong marinig dahil alam ko na ang kasunod nito, aniya sa kaibigan niya. Sorry na,
Paghingi ng tawad ni Valerie sa kanya. Napabuntong hininga na lang siya bago tumango. Pasensya na po, sir, kung medyo natagalan ako. It's okay. Let's go. Sumakay na si Amanda sa sasakyan, katulad ng unang hatid ni Blake sa kanya ay pinagbuksan siya nito ng pinto. Mula sa hindi kalayuan ay tumaas ang kilay ni Katrina na nakatingin sa babaeng kasama ng anak niya. Balak niya sana itong sunduin para mag-dinner sa labas kasama sila Denise pero nakaalis na ito. Kaya naman pala nakipaghiwalay ka kay Denise dahil may ipinalit ka na pala sa kanya. Hindi ako makapapayag na ang kagaya lang niyang mapapangasawa mo, Blake, dahil hindi siya nababagay sa'yo, ani Katrina at umalis na rin. Masayang sumalubong si Aiden sa dalawa lalo na kay Blake, tuwang-tuwa pa ito sa dalang pasalubong ng binata sa kanya. Thank you po dito, Papa, nakangiting sabi ng bata, nakasanayan na niyang tawagin na Papa si Blake. Hindi naman tumututol ang binata at hinayaan na lang ito. Sam, tingnan mo nga ng mabuti ang boss mo, di ba kahawig niya si Aiden? Tignan mo sa galaw at sa balat at sa ilong, halos magkaparehas lang sila, Diana. Diana yung bunganga mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi kaya si Sir Blake ang ama ni Aiden? Imposible naman yan, Diana. Ang layo ng pinuntahan ko kaya't imposible na siya ang lalaking yun eh. Papaano nga kung siya ang ama ni Aiden? Anong gagawin mo? Itatago mo ang anak mo sa kanya. Di ba karapatan din niya na malaman na may anak kayo eh? Bakit mo ba pinipilit palagi na si Sir Blake ang ama ni Aiden dahil sa magkahawig nga sila at kung mag-usap ang dalawa sobrang close nila, mas close pa nga si Aiden sa kanya kaysa sa akin eh. Tama na nga, huwag na natin yan pang pag-usapan, nag-aalala lang ako para sa inyo ng pamangkin ko Sam, dahil kung siya ang ama siguradong pati pamilya ni Sir Blake ay gustong kunin siya, kaya't kung ako sa'yo alamin mo na ngayon pa lang ang totoo. Nagpaalam na si Diana na gagawa ng snacks nila. Naiwan namang nakatulala si Amanda habang pinagmamasdan si Blake. Imposible na siya ang ama ni Aiden, ani ni Amanda. Ayaw niyang paniwalaan ang kapatid pero ang nakikitang pagkaparehas ng dalawa ay parang nakumbinsi na rin siya sa sinabi ni Diana. Mama, laro po tayo, nakangiting kinawayan lang ni Amanda ang anak niyang magtatatlong taon pa lang pero matuwid na itong magsalita at para na itong 5 years old kung mag-isip. Nang dumating si Diana ay hinugasan niya na muna ang kamay ng anak niya bago ito pinaasa. Nang gabi ay nagpaalam na si Blake. Dito ka na lang po maghapunan, sir, yaya ni Diana sa binata. Hindi na, salamat na lang at may pupuntahan pa rin kasi akong kaibigan, tanggi nito sa dalaga habang tahimik lang si Amanda na nakikinig sa dalawa. Babalik ka po agad, Papa, nakangiting pumantay at kinurot ni Blake ang pisngi ng anak niya. Babalik ako baby. Basta't hindi ako busy ha. Tumango-tango ang bata't yamakap muna sa binata bago siya umalis. Habang nasa kotse ay tinawagan ni Blake ang kaibigan niya na siyang gumawa sa kinakailangan niya. Puntahan mo na lang ako sa bahay. Andito na ang pinapagawa mo. Salamat, dude. Walang anuman, basta't para sa'yo. Kinakabahang ibinaba ni Blake ang cellphone niya at binilisan pa ang pagpapatakbo niya ng kotse para makarating kaagad siya sa bahay ni Ryan. Ang bilis birong totoo ng kaibigan niya. Hindi na ako makapaghintay na makita ang resulta. Isinama ni Ryan ang kaibigan sa library niya at doon ibinigay ang envelope na kinuha niya sa ilalim ng lamesa. Buksan mo nang malaman mo kung anong gusto mong malaman. Hindi na nag-atubili pa si Blake na buksan ang envelope, unang bumungad sa kanya ang larawan ni Amanda habang masayang nakangiti. Nang tignan niya ang isang papel ay halos hindi kumukurap ang mga mata niya na nakatingin sa resulta ng DNA. It's positive. Yes, 99.99% anak mo nga ang batang anak ni Amanda. Ibig sabihin siya yung babaeng binalikan mo sa probinsya noon ani Ryan. Namula ang mga mata ni Blake at halos hindi makapaniwala sa nakita. Kaya pala ang ganang loob ko sa kanya, unang kita ko pa lang dahil anak ko pa lang talaga siya. So, papaano ba yan? Isa ka na palang ama nang hindi mo namamalayan at ang tadhana na pa mismo ang naglapit sa inyong dalawa para makasama mo sila ng kanyang ina. I didn't expected this pero masaya ako ngayong may dahilan na ako para hindi na matuloy ang plano ni mommy na ipakasal ako kay Denise, nakangiti niyang sabi. Habang nasa hawak na papel ang tingin, pag-uwi ni Blake ay expected na niya na hinihintay siya ng kanyang ina. Mabuti naman at nakauwi ka na. Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yun at dumidikit ka sa kanya ha?
Ni Katie Ting hindi niya mapapantayan si Denise, ni Kalingkingan hindi niya kayang lagpasan ang babaeng gusto ko para sa'yo, galit na ani ni Katrina. Kailan ka pa naging stalker ko, ma'am? Ganun ba talaga kataas ang tingin mo sa iyong sarili at ganyan ka na ang humusga kay Amanda? Galit na sagot ni Blake sa kanyang ina. Hindi siyang nababa kay Sao dahil isa siyang gold digger. Hindi siya gold digger, ma'am. Wala siyang hinihingi sa akin at lalong wala kaming relasyon. Masyado lang nabilog ni Deb ang utak mo kaya ganyan ka kung makahusga. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Blake na siyang ikinataka niya. Ngumiti si Blake sa kanyang ina ng matamis habang naiiling, hindi ko alam na sa isang iglap lang ay nagbago ng hinahangaan kong ina dahil lang sa sulsul ng ibang tao. Ang bilis mang nagbago, hindi na ikaw ang mamay kong mapagmahal at maalalahanin sa mga anak niya. Huwag mo sanang hintayin na mawalan ako ng respeto sa'yo, ma'am. Mahal kita dahil ina kita, pero hindi ko maaaring sundin ang gusto mo para lang mapatunayan kong mahal kita. Kahit ano pang pilit mong gawin, hindi ko pakakasal ang babaeng gusto mo para sa akin dahil may nakita na akong karapat-dapat para maging kabiyak ko at hindi mo ako mapipigilan. Iniwan ni Blake ang ina sa sala. Hindi naman nakagalaw si Katrina sa kinatatayuan niya. Unang pagkakataon na sinagot siya ng anak at nasasaktan siya sa binitawan nitong salita sa kanya. Sige, palagi mo pa yang gawin at ang anak mo na mismo ang lalayo sa Onion, ang kanyang asawa na nakikinig lang pala sa kanila. Pero gusto ko lang namang makita siyang masaya. Bakit ba hindi nyo naiintindihan yon? Dumaang ka rin sa arranged marriage, Kisa. Baka nakakalimutan mong tinakasan mo lang din ang naka-arrange noon, Sao. Huwag mo naman sanang gawin sa anak mo ang ginawa ng magulang mo noon sa'yo. Kahit ako hindi ko na alam kung papaano kong ibabalik ang dating Katrina na nakilala ko at minahal ko ng husto at kung may pagkakataon man ako, gusto kong makita't kasamang unang Katrina na siyang dahilan kung bakit ako natutong magmahal sa katulad mong mayaman. Sa ginagawa mo ngayon, pinapakita mo lang sa akin na hindi ako karapat-dapat para sa'yo dahil katulad ng babaeng hindi mo gusto mahirap lang din ako kagaya niya at kung patuloy kang ganyan mas mabuti na rin sigurong maghiwalay na lang tayo, sabay alis nito sa harapan ng asawa niya. Arthur, ginagawa ko ito para sa anak natin at hindi para sa atin, sigaw ni Katrina sa asawa niya, pero hindi na nakinig pa ang asawa niya kaya't galit na umupo na lang siya sa sofa. Kinabukasan, pumasok si Amanda pero wala si Blake kaya't ang naging trabaho niya ay inayos at nilinis na lang niya ang loob ng opisina ng binata nang biglang may pumasok. Babatiin na sana niya ito sa pag-aakalang si Blake ang dumating. Sino mag-aakala ang isang katulad mo'y malandi at pailalim palang magtrabaho, ano ani? Denise. Nakapapasok lang Miss Denise, nirerespeto kita dahil sa girlfriend ka ng boss ko pero hindi naman kita hahayaan na insultuhan ako ng walang dahilan, anya sa dalaga. At nagmamalinis ka pa sa akin dahil wala akong ginagawang masama. Nandito ako para magtrabaho hindi para laman din nakipagsagutan. Sa tingin mo ba maniniwala ako, Sao? Alam kong ang mga katulad mo patalikod kong tumira at alam kong katulad ng iba inalok mo na rin yung katawan mo sa boyfriend ko para makakuha ka lang ng pera dahil ganyan naman kayong mga isang kahig isang tuka. Hindi ba? Malutong na sampal ang damapo sa mukha ni Denise at nasundan pa ng isa pang sampal galing kay Amanda. Wala kang karapatan na husgahan ako dahil oo isang kahig isang tuka lang kami pero hindi namin ugali na lamandi ang kinan ng hindi naman talaga sa amin, galit na sabi ni Amanda sa dalaga. Akmang sasampalin din siya nito nang mahawakan niyang kamay ng dalaga at malakas siya nitong itinulak, how dare you to push me? Isusumbong kita kay Blake, tila naiiyak na sabi nito pero si Amanda nakatingin lang sa dalaga. Magsumbong ka kung saan mo gusto basta't ipagtatanggol ko lang ang sarili ko, Sao. Inis na umalis ng opisina ni Brick si Denise. Kaagad din niyang pinuntahan ng ina ni Blake at nagsumbong doon. Pagsapit ng hapon ay umuwi na si Amanda at kasama niya si Valerie. Ganon na lamang ang gulat niya nang makita niya si Blake doon. Mabutit nandito ka na. Kanina pa kitang tinatawagan na pero hindi kita makontak. Alam mo bang kanina pa yung boss mo rito kasama ang kaibigan niya? Anong ginagawa nila rito? Hindi ko alam ani Diana. Mama naglalaro po kami, nakangiting ani ng anak ni Amanda. Pahinga ka na muna baby para makapaglinis ka mamaya kakausapin ko lang si Sir H. Tumango lang ang anak niya kaya't sinensa ni Star ang kapatid na dalhin na sa loob si Aiden sumama na rin si Venus sa kanila sa loob.
Sir, hindi naman po sa pinag-bawal lang kita pero napapansin ko nang napapadalas na po ang pagpunta mo rito nung una ayokong maniwala na wala kang motibo pero ngayon hindi ko alam kung masasabi ko pa ba yan. Honest Amanda kay Blake. Tahimik lang din si Ryan na nakikinig sa dalawa. Can I talk to you yung tayong dalawa lang sana? Tungkol po ba saan yung pag-uusapan natin? Tungkol sa anak mo, napatigil sa pagmaglalakad si Amanda at mariing tinitigan ng lalaki. Ano ang tungkol sa anak ko? Kinakabahang tanong ni Amanda sa binata. Sumakay ka na, mabilis na sumakay sa kotse si Amanda nang pagbuksan siya ni Blake. Sumakay na rin ang binata. Alam kong hindi ka maniniwala at hindi rin naman ako makapaniwala pero ito ang totoo. Natatandaan mo pa ba kung saan ka pumunta 3 years ago? Agad na kinabahan si Samantha sa tanong ng binata. Hindi ko alam ang tinatanong mo pagtanggi niya dahil mukhang alam na niya ang sasabihin nito. Alam kong tatanggi ka pero hindi ka makakatanggi sa akin dahil alam kong alam mo kung sino ka. Diretsuhin mo na nga ako, pwede ba ako ang lalaking nakaniig mo 3 years ago? Imposible, tama ka pero totoo, isa sa palatandaan ko sa'yo yan gang tat mo and Hugo's butterfly sa may bandang dibdib mo, yan lang ang tanging naaalala ko sa'yo. Napahawak si Amanda sa may bandang dibdib niya, kung ganon ay alam na rin niya na anak niya si Aiden. Yes, tugon nito sa dalaga na animoy alam nito ang iniisip niya. Pina-DNA ko siya kaagad nung una ko siyang nakita at kahapon ko lang nakita ang resulta. Halos hindi makasagot si Amanda sa bilis sa mga pangyayari. Ano pa bang maggagawa ko, alam mo na ang tungkol sa kanya, wala na akong may tatago pa saw. Hindi mo kailangang itago ang anak ko dahil may karapatan ako sa kanya at kahit alam ko na anak ko siya hindi ko kukunin saw ang anak natin. Nakahinga ng maluwag si Amanda sa sinabi ng binata. Huwag mo lang ipagkait sa akin ang anak ko at hayaan siyang makilala niya ako. Gusto ko rin na dalhin niya ang apelido ko. Napayuko si Simon at hindi kaagad nakapagsalita. May choice pa ba ako? Wala, dahil kahit naman na tumanggi ka ay gagawin ko pa rin ang dapat para sa anak ko. Matapos mag-usap ay kinausap naman ni Simon ang anak niya. Sobrang saya nito nang sabihin niyang si Blake talaga ang hinahanap nitong ama, maging si Diana at Valerie ay hindi rin makapaniwala. Sinasabi ko na nga ba't may something kayo ni boss bulong ni Valerie kay Amanda. Tumigil ka ang Nangarian, wala akong alam na siya pala ang ama ng anak ko, kung hindi niya sinabi hindi ko naman malalaman. Anya, ang swerte mo naman at naanakan ka ni boss, sana ako rin, bulong nito kaya kaagad siyang nakatanggap ng batok galing sa kaibigan niya. Hindi ko naman sinasadyang magpaanak, Valerie, sadyang nabuo lang siya sa hindi tamang panahon, pero hindi naman ako nagsisisi dahil nakita ko at nahalikan kong pinakamamahal kong si Argy na siyang nagbigay kulay sa buhay naming magkapatid. Papaano kung manligaw siya sa Sam at pakasal lang kanya dahil gusto kanyang makasama? Wala naman sa isip ko yan, Diana, tama nang alam ko kung sino ama ng anak ko at tanggap siya nito ng buong buo. Seryoso niyang sabi sa kapatid niya. Tumango lang si Diana at nirespeto kung anong desisyon ng kapatid niya. Palagi siyang nasa likod nito at hinayaan lang niya ang desisyon nito basta't alam niya sa ikakabuti ng kapatid niya. Mabilis lang na lumipas sa mga araw mula nang malaman ni Blake na anak nga niya si Aiden, ay halos doon na lang natuon ng panahon niya sa kanyang anak hanggang sa dumating na ang araw ng kasal nila ni Denise na hindi niya namamalayan. What is this? Anong ibig sabihin nito? Galit na bulyo ni Brick sa mga taong nasa loob ng sala nila. Sir, makeup artist po kami ang kinuha ng mommy mo para mag-makeup saw para sa wedding mo. Liwanag ng makeup artist. What? Yes son, matutuloy ang kasalo ni Denise whether you like it or not. How dare you? Dumagundong ang galit na boses ni Brick sa apat na sulok ng kanilang sala. Ina lang kita pero wala kang karapatan na pangunahan ako sa mga desisyon ko kung sino ba ang gusto kong pakasalan at sinong gusto mo, ang babaeng ina ng anak mo. No way Blake, matatang tanggap ko pa ang anak mo pero never kong matatanggap ang ina niya para maging asawa mo. Galit ding sabi ni Katrina. Lihim niya palang pinasuso ang anak niya kung saan ito palaging pumupunta. At sa tingin mo ba magtatagumpay ka sa gusto mo kung gusto mong magpakasal kay Denise? Ikaw ang magpakasal sa kanya at simula sa araw na ito kalimutan mo ng anak mo ako dahil simula rin sa araw na, kalimutan ko na rin na ikaw ang ina ko, may diing sabi ni Brick sa kanyang ina bago ito iniwan. Wala kang makukuhang mangaling sa akin at hindi mo mahahawakan ng kumpanya kung hindi ka magpapakasal kay Denise, mark my words Blake, sigaw ni Kise sa anak niya. Lininggan ni Blake ang kanyang ina at malalim na tinignan, saw na yang kayamanan mo dahil wala akong pakialam dyan dahil wala akong ina and gaaman sa pera na ang akala niya pera lang ang makakapagpasaya sa kanya. Pagkasabi naw na kaagad na niyang tinalikuran ng kanyang ina.
Bricks, bumalik ka rito. Galit na sigaw ni Katrina sa anak niya pero nakasakay na si Bricks sa kanyang kotse. Ano, masaya ka na pinahiya ako ng anak mo? Parehas lang kayong ama at anak, mga wala kayong kwenta. Malakas na sampal ang natanggap ni Katrina mula sa asawa niya kaya't hindi makapaniwalang nakatingin siya rito. How dare you, nagagawa mo na akong saktan ngayon, umiiyak na ani ni Carissa dahil sumosobra ka na. Hindi ako makapaniwala na walang kwenta palang tingin mo sa akin, mabutit sinabi mo yan at simula sa araw na ito kalilimutan ko ng asawa kita at ipapa-anal ko na ang kasal nating dalawa para kana't wala ka ng asawa na walang kwenta, mahinahong sabi ni Arthur. Nahimasmasan si Kisa sa mga sinabi niya nang wala ng asawa sa tabi niya. Ay mabilis niya itong hinabol pero hindi na niya ito naabutan pa. Sa simbahan naman ay nagwala si Denise nang malaman na hindi tumuloy si Bricks sa kasal nila, pati ang magulang niya ay nagalit sa pamilya ni Blake at kay Blake mismo dahil sa ipinahiya nito ang pamilya nila at ang nag-iisa nilang Uni kay Ha. Mommy, hindi ko matatanggap, ikamamatay ko ito ma'am, hanapin niyo siya ma'am please, umiiyak na pakiusap ni Denise sa kanyang ina. Naaawa namang nakatingin si Lorraine sa kanyang anak. Let's go sa bahay na tayo mag-usap, nakakahiya na sa mga andito. Pakikiusap ng ina ni Denise sa kanya. Papaano ng kasal ko ma'am, paano pag binibiro lang pala tayo nila tita Kisa diba? Stop it Denise, sinabi ko na natigilan mo na si Blake pero anong ginawa mo, mas lalo mo lang nilagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Galit na sabi ng kanyang ina at pilit siyang inilalabas nito sa loob ng simbahan. Sir, anong ginagawa mo rito, di ba kasal mo ngayon? Nagtatak ang tanong ni Amanda sa boss niya nang makita niya ito sa apartment niya, kauuwi niya lang kasi galing palengke. Hindi ako tumuloy, ang anak ko lang ang gusto kong makasama at kung mangyari man na magpapakasal ako, ikaw lang ang dadalhin ko sa altar Sam, sabay ganap ni Bricks sa kamay ng dalaga. Gusto kong buo ang pamilya na makakagitna ng anak ko, kaya Sam, will you marry me? Nahigit na Samang sariling hininga dahil sa narinig. Sir, may lagnat ka po ba o baka naman tulog ka at nananaginip na ako? Mahirap yan ang sabi pa naman ng tatay namin noon, apag biglang nagising ang isang tao galing sa pagkakatulog ay huwag munang paapak sa lupa at baka daw hindi na makabalik sa pinanggalingan niya. Ayan Nancy sa boss niya kaya't muntik nang may buga ni Diana ang iniinom niyang juice, pati si Blake ay hindi makapaniwalang nakatingin sa dalaga. I'm not joking, Sam eh. Bakit? Sino po bang nagsabi na nagbibiro ka, Aniya? Napakamot si Blake sa kanyang ulo at hindi alam kung ano pang ibang sasabihin, para kasing baliwala sa dalaga ang proposal niya. Hindi laro lang ang kasal na hinihingi mo, Sir Blake. Para sa akin, sagrado ang kasal dahil ito ang patunay na mahal mo ang isang tao at handa mo siyang samahan sa hirap at ginhawa. Totoong ama ka ng anak ko, pero hindi mo iyan pwedeng gamitin para pakasalan kita. Tandaan mo, ang kasal para lang sa mga taong nagmamahalan, Aniya habang seryosong nakatingin kay Blake. Lalong humanga ang binata sa dalaga kaya mula noon ay araw-araw na niyang nililigawan ang dalaga. Ang ganda nito kinikilig na puri ni Valerie sa hawak niyang bulaklak. Nag-uumpisa na naman kayo Sonya sa dalawa. Uy, bakit naman? Aminin mo, kinikilig ka rin no, tukso ni Diana sa kapatid niya. Anong kinikilig ka dyan, aminin? Sabay na sabi ng dalawa kaya't naiiling na lang si Amanda. Mama, halika po, laro po tayo, hinayla ni Aiden ang ina palabas ng kusina at dinala sa sala kung saan si Blake ay naghihintay sa kanila. Sige na, Papa, tumabi ka na kay Mama at ako na pong magkakasal sa inyong dalawa, utos ng bata. Parehong nagpipigil ang dalawa na hindi tumawa. Ganoon din si Valerie at Diana na nakasilip sa kanila at gustong humalakhak sa nakitang ekspresyon ng mukha ni Amanda habang si Blake ay tuwang-tuwa sa kalokohang naisip nila ng anak niya. Parang pinagkakaisahan niyo ako no mama. Huwag ka pong malikot, ani Aiden nang akmang aalis si Amanda sa pwesto niya. Pinandilatan ni Amanda ng mata si Blake pero ang binata ay commendat lang sa kanya. Sira ulo ka ba? Ngumiti lang si Blake at hindi na pinansin ang dalagang gusto siyang kutusan. Hindi na napigilan ni Valerie at Diana ang tumawa habang nakasilip, nakasimangot na kasi si Amanda pero pag tinitignan siya ng anak ay ang tamis ng ngiti nito. Matapos ang kunwaring seremonya ay kaagad na sanang tatayo si Amanda pero pinigilan siya ni Aiden. Wait, Mama, hindi pa po tapos. What? Wala pa akong sinasabi na kiss the bride. Namilog ang mata ni Amanda at huli na siyang nakakilos dahil naabot na ni Blake ang batok niya at lamapat na ang labi nito sa labi niya. Oh my goodness! Napatakip si Diana at Valerie sa kanilang bibig dahil sa nakita,
Parehas pang kinurot nila ang isa't isa dahil sa kilig nila sa dalawa. I love you, ani Blake nang pakawalan niya ang labi ng dalaga. Say I love you to mama, ani Aiden. Napilitang mag-I love you to si Amanda sa binata kaya't ang lapad ng ngiti nito na pati ang matay ng ngiti na. Walang hiya ka, ginamit mo pa yung anak mo sa kalokohan mo, inis na ani ni Amanda nang medyo malayo sa kanila ang anak nila. In fairness, effective naman siya, nakangiting sabi ng binata. Kaagad namang hinampes ni Amanda ang binata sa dibdib pero hinawakan lang ni Blake ang kamay niya at dinala sa labi nito. Ang sweet nyo talagang dalawa. Sagutin mo na kasi yan, Sam, kunwari pa, halata namang mahal mo rin naman siya, ani Diana. Nakangiting tiningnan ni Blake ang dalaga na nahihiya na. Really? Is that true, Sam? Mahal mo rin ako, pangungulit ni Blake sa dalaga. Dahil sa kaibigan at kapatid niya ay napaamin ng wala sa oras si Amanda na siyang ikinatuwa ni Blake. Finally, nakangiti niyang sabi. Kaagad niyang niyakap ang dalaga at ginawaran ito ng halik sa noo. Ay sa noo lang, sabay nguso ni Valerie kaya't natawan na lang si Amanda at Diana sa sinabi ng kaibigan. Mula nang sinagot ni Amanda si Blake ay saka naman bihira na lang na magkasama ang tatlo dahil busy na si Amanda sa bago niyang trabaho, ganoon din si Blake. Simula kasi nung nag-away si Blake at ang kanyang ina ay pinaalis na rin niya si Amanda sa trabaho niya, baka kasi ito pa ang pagbunutan ng galit ng kanyang ina sa kanya. Wala na rin siyang balita sa kanyang pamilya dahil mula nang umalis siya sa kanilang bahay ay hindi na siya muli pang contact doon. Di na rin siya makontak ng magulang dahil sinira na niya ang kanyang cellphone at bumili na lang siya ng bago. Sam, nandyan na ang iyong prinsipe, tukso ng mga kasama ni Sam sa kanya papaano kasi parang isang prinsipe si Blake na nakasandal sa isang pader kung saan niya hinihintay ang dalaga. Ang gwapo niya talaga no. Oo nga at ang swerte ni Amanda sa kanya. My gosh. At sobrang hot pa, ani ang mga kasama ni Amanda, naiiling na lang si Amanda na nakikinig sa mga ito. Oh, paano, mauna na ako sa inyo ha, tumango lang ang mga kasama niya habang nakasunod ang tingin ng mga ito sa kanila. Ang aga mo yata ngayon, ani Amanda. Gusto ko makasama kayo ng anak natin Akala ko ba may trabaho ka pa? May surprise kasi ako sa'yo kaya maaga ako ngayon. Tumango na lang si Amanda at hindi na pinansin ang sinabi ni Blake sa kanya. Pagdating ni nila sa kanyang apartment ay nagtatakang napatingin si Amanda sa kanilang tinitirahan. Anong meron? Ang tanong niya sa binata. Gumiti lang si Brick sa dalaga at pinagbuksan siya nito ng pinto. Wow, mahinang aniya na pangiti pa siyang inilibot ng paningin sa paligid. May maliit na mesa na nakalagay sa kanilang labas at napapalibutan ito ng maraming nagagandahang bulaklak. Hey! Ano to? Ang tanong nito nang makalapit na sila sa may mesa. Alam kong hindi pa ngayon ang tamang panahon para sabihin to sa'yo pero hindi na ako makapaghintay na makasama kayong tatlo. Mahal na mahal ko kayo ng anak natin, Sam. Nanlaki ang mata ni Amanda nang makitang lumuhad na ang binata sa harap niya at may dinukot ito galing sa kanyang suot na pantalon. Sam, can you be my wife? Will you marry me? Masuyong sabi ng binata. Hindi napigilan ni Amanda na manggilid ang mga luha niya, hindi nito alam na tututuhanin ni Blake ang sinabi nito sa kanya na pakakasalan siya nito kapag nasa tamang panahon na. Ilang buwan pa lang silang magkasintahan pero eto na siya ngayon. Yes, Blake, pakakasalan kita, nakangiti niyang sabi. Kaagad namang tumayo si Blake at sinuot ang singsing sa daliri niya, kaagad din siya nitong niyakap at siniil ng masuyong halik sa labi. Tumikim si Diana kaya napabitaw si Amanda sa binata at nahihiyang nakatingin sa kapatid niya. Finally, ikakasal ka na rin at mabibigyan na rin ng magandang buhay ang pamangkin ko, nakangiting sabi ni Diana. So paano ba yan? Kailan niyo ba balak na magpakasal, ani Valerie? Kung gusto nating madaliin, pwede namang sa judge na lang, pero bago sana mangyari yun gusto ko sanang magkaayos muna kayo ng mom at daddy mo, Blake. Ayoko namang ikinasal tayo na may suman pa kayo ng loob, kahit ganun ang magulang mo o kahit ganun ang mommy mo. Ina mo pa rin siya, Blake, at anak ka pa rin niya kaya't kailangan mong ibaba ang pride mo para sa kanya, mahabang paliwanag ni Amanda sa lalaki. Basta para sa'yo, gagawin kong lahat kung iyan ang gusto mo. Nakangiting niyakap ni Amanda ang binata kasabay ng anak nilang siyang dahilan kung bakit siya naging masaya dahil kung wala ito hindi niya makikita ang lalaking mamahalin niya habang buhay. Katulad ng gusto ni Amanda ay dinalaw ni Blake ang kanyang ama.
Masaya naman si Arthur na nakitang muli ang anak niya at ang babaeng mahal nito. Oh, ito na bang apo ko? Mabilis na nagtago si Aiden sa likod ng kanyang ina habang nakasilip sa kanyang lolo. Baby, huwag kang matakot. Mabait si lolo kaya sige na't mag-bless ka na kay lolo, ani Amanda. Dahan-daang lumabas si Aiden sa likod ng kanyang ina at lumapit sa kanyang lolo saka siya nagmano rito. Kawan ka ng Diyos, apo, masayang niyakap ni Arthur ang apo niya at saka ito binuhat. Blake, naluluhang sambit ni Katrina sa pangalan ng anak niya. Maagad niyakap ni Kisang ang anak niya nang makalapit ito sa kanya. Anak, patawarin mo si mommy, pinagsisisihan ko nang nagawa ko sa iyo at sana mapatawad mo ako. Matagal na kitang napatawad, ma'am. Hinihintay ko lang na magsisi ka bago kami pumunta rito, mahinahong sabi ni Blake. Iya, I'm so sorry kung nahusgahan kita kaagad. Inaamin kong nasilaw ako sa pera kaya gusto ko si Denise para sana kay Blake pero hindi ko naman alam na ito pala ang dahilan na lumayo siya sa akin, malungkot na ani ni Carissa. Wala naman po sa akin yun, ma'am, naintindihan po kita. Ina ka lang na gustong makita na nasa mabuting kalagayan ng anak mo, nakakaunawang sabi ni Amanda. Salamat iya, napakabuti mo at hindi nagkamaling anak ko na ikaw ang pinili niya. Niyakap ni Amanda ang ina ni Blake at nagkapatawaran na rin ang mag-ina. Masayang nakikipag-usap si Kise sa apo nila ni Arthur, giliw na giliw siya sa bata na parang matanda kung makipag-usap sa kanila. Masaya naman si Amanda at Blake na tinitignan ng anak nilang nakikipaglaro sa kanyang lolo at lola. Ngayong okay na kami ng anak ko, gusto ko sanang may kasal na kaagad kayong dalawa para hindi naman matawag na illegitimate child ang apo ko. Ako na mismo mag-aasikaso sa mga kakailangan ninyo. Ani ni Kise sa dalawa. Okay naman po sa akin kahit sa judge lang, ma'am. No, hindi po pwede. Ikakasal kayo ni Brick sa simbahan and that's final. Katulad nga ng sabi nito ay ito na nga lang ang nag-asikaso sa lahat ng kakailanganin nila hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanilang kasal. Oh my goodness, ang ganda-ganda mo, Sam, naiiyak na sabi ni Diana. Oh, ba't nauna ka pang umiyak kay Saak? Naiiyak na rin na sabi ni Amanda. Kasi masaya lang ako para sa'yo. Hindi ko kasi naisip na darating ang araw na magsusuot ka ng ganito kagandang gown, umiiyak na sabi ni Diana. Ako rin naman Huwag ka nang umiyak baka masira pang makeup mo, kung makapagsalita naman to, akala niya yung sa akin lang ang masisira, balik na sabi ni Diana. Parehong natawa na lang sila at parehong nagpahid ng mga luha. Sa simbahan ay hindi mapakali si Blake habang panay ang tingin niya sa kanyang relo kung anong oras na. Chill ka lang bro, darating yun ano ka ba? Tukso ni Ryan sa kaibigan niya. Ito kasi ang best man sa kanilang kasal ni Amanda habang si Diana naman ang bridesmaid. Matagal pa bago dumating si Amanda sa simbahan. 9:00 pa kasi ang kasal nila pero 6:00 pa lang ay nasa simbahan na siya kasama si Ryan habang nakasunod naman sa kanila ang kanyang ina at ama kasama na rin ang anak nila ni Amanda. Matagal pa ba sila? Aniya sa kaibigan. Relax, may 25 minutes pa. Natatawang sabi ni Ryan. Eksaktong 9:00 nang dumating si Amanda kasama si Diana sa simbahan. Nandito na ang bride. Sigaw ng tao sa may pinto kaagad na patuwid ng tayo si Blake at Ryan nang bumukas na ang pintuan. Mula sa bakana ng pinto ay kita ni Blake ang kanyang magiging asawa. Napakaganda nito sa suot niyang gown na ang ina niya mismo ang pumili. Beautiful, nakangiti niyang sabi habang hindi hinihiwalay ang tingin sa babaeng nagbigay kulay sa buhay niya. Pagdating ni Amanda sa tapat niya ay kaagad niyang kinuha ang kamay nito at dinala sa labi niya. You're so beautiful inside and out, puri niya sa dalaga. Thank you, nahihiyang sabi ni Amanda. Sobrang saya niya at natupad ang pangarap niya na may kasal sa lalaking mahal niya. Dinala ni Blake ang dalaga sa harap ng altar, pinisil niya pa ang kamay nito dahil nanlalamig ta. Nagsimula na ang seremonya sa kasal, halos walang naiintindihan si Amanda sa sinabi ng pare dahil lutang siya, ang tanging natatandaan lang niya ay nang lamapat na ang labi ni Blake sa labi niya. Nagsipag palakpakan ng mga tao sa simbahan kasabay ng mga pagbati sa kanila ng mga nando doon. Congratulations son, Iya, masaya ako at kayo talagang nagkatuluyan, hangad kang kaligayahan yung dalawa. Thank you ma'am, kami nang bahala sa anak nyo. Naka-ready na rin ang mga tiket nyo papuntang Canada, nakangiting sabi ni Arthur sa anak niya at, siguraduhin nyo lang na pagbalik nyo makakabuo kaagad kayo ha, pahabol ni Kise sa dalawa.
Namula naman ng husto ang pisngi ni Amanda dahil sa hiya kaagad naman siyang niyakap ni Blake at hinalikan sa labi kahit nasa harap ng kanilang mga magulang. Sa buong buhay ni Amanda ay simple lang ang pangarap niya ang makitang masaya ang kapatid niya at magkaroon ng masayang pamilya ang anak niya. Noon pa niya kasi gusto na magkaroon ng buong pamilya ang anak niya at nagpapasalamat siya sa buong may kapal na ibinigay sa kanya ang kanyang hiling. Wakas.